Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Okay. Makibukas po kayo sa akin sa Juan chapter 12 verse 1 to 8. Kung naroon na po kayo, aking babasahin. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi, at madalas niyang kinukupitan ito. Verse 7, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Verse 8, habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Purin po ang Diyos sa kanyang salita. Ang talatang ating nabasa mga kapatid ay tala sa Ebanghelyo ni Juan tungkol sa mga pangyayari sa Betanya, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko. Bago ito, sa chapter 11, ay atin pong natutunan, nalaman natin na ang tungkol sa pagkamatay ni Lazaro, kung paano siyang muling binuhay ni Jesus, at kung paano ang mahimalang pangyayaring ito ay labis na nakabahala sa mga pari at mga pariseyo. At dahil dooy pinagbalakan nila ng hindi maganda ang Panginoong Jesus. Sa verse 47b ay kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Si Caiphas na pinakapunong pari ng panahong iyon ay nagpahayag ng propesiya na dapat din mamatay si Jesus, alang-alang sa bansa at upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglalakad sa Judea. Sa halip ay nagpunta sa Ephraim, kung saan doon muna siya na malagi kasama ang kanyang mga alagad. Subalit dahil malapit ang Pasko, maraming mga tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Samantalang si Jesus ay nagtungo sa Betanya, kung saan isang hapunan nga ang inihanda roon para sa kanya. Ang Betanya isang maliit na bayan sa paanan ng Mundok ng Olibo. Mga 2 milya lang ang layo nito sa Jerusalem, kung saan nanirahan ang magkapatid na Lazaro, Marta at Maria. Ang pagbubuhos ng langis ay mahalagang tradisyon ng Hebreo. Sa aklat ng Exodo ay marami tayong mababasa patungkol sa pagbubuhos ng langis na iniutos ng Diyos mismo kay Moises para italaga sa pagkapunong pari si Aaron at ang kanyang mga anak. Mababasa po natin ito sa Exodo chapter 29 verse 7, 29, 33, and 36. Ganon din ang ginawa sa Kabanang Tipan, sa Tuldang Tipanan at mga kasangkapan doon upang maging ganap na sagrado ang mga ito. Sa Exodo chapter 30 verse 23 and 30. Dito nagsimula ang tradisyong anointment by aromatic oil na pinakahulugang consecration o pagtatalaga. Maging ang ilang naging hari ng Israel noon ay pinahiran din ng aromatic oil bilang pagtatalaga, hanggang sa ito ay maging kaugalian at pinaniwalaan maging ng mga Romano na ang binuhusan o pinahiran ng pabango o aromatic oil ay sagrado. Kapansin-pansin din ang kanilang paniniwala na kahit sino ang mapadikit o makasagi rito ay pinababanal. Pinapalagay pa nga ng ilan na ito ay mas mahalaga kaysa bautismo sa tubig, dahil sa paniniwalang it imparts the Spirit of the Lord. Kaya naglabasan ang maraming bulaang propeta
dahil nasa sa kanila daw ang banal na espiritu at inaangkin pa ng iba na sila ang anointed one. Subalit hindi tayo naniniwala doon. Bagaman sinabi sa Exodo na magiging sagrado rin ang lahat ng mga sagi rito, ay ipinagbawal doon ang maling paggamit nito. Sa verse 32 po, makikita natin, huwag ninyo itong gamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Balik po tayo sa Betanya. Batid ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. At samantalang alam din niya ang masamang balak ng mga Hudyo, ay wala pang tiyak na panahon kung kailan magaganap ang katuparan ng mga ito. Makailang ulit binanggit ni Jesus na hindi pa ngayon ang takdang panahon hanggang sa aminin niya sa kanila na kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Nahihiwagaan pa rin ang kanyang mga alagad at nagtatanungan kung ano ang ibig ipakahulugan ni Jesus sa mga sinasabi niya. Naging malinaw lamang ang lahat sa kanyang mga alagad nang tuwirang sabihin ni Jesus ang masamang balak ng mga Hudyo laban sa kanya. Sa Mateo 26 verse 2 po ay ating makikita, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na, ang anak ng tao ay pagkakanulo upang ipako sa krus. At ipinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka niya. Dumating na nga ang oras, mga kapatid, pero bago ito, ang mga pangyayari sa Betanya ay may mahalagang inihahayag sa atin na hindi naunawaan maging ng kanyang mga alagad. Ang sabi ng Biblia, maunawaan lamang ng tao ang mga katotohanan ng espiritual sa paraang espiritual. Puspusin nawa tayo ng banal na espiritu at pagkalooban ng kakayahang makaunawa sa mga bagay na espiritual. Pagbulayan po natin ngayong umaga kung paano tiningnan ni Jesus ang pagbubuhos sa kanya ng pabango ni Maria. Una po, ito ay pagparangal at pag-ibig. Sa NLT version, John 12 verse 2a reads, A dinner was prepared in Jesus' honor. At sa verse 2 po ng binasa nating teksto ay sinabing, isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Mapanganib para kay Jesus ang pumunta sa Betanya dahil sa banta sa kanyang kaligtasan. Napakalapit ang Betanya sa Jerusalem. Maaring may makakita sa kanya roon at magsuplong sa mga pari at mga pariseyo. Subalit pumunta pa rin siya para dumalo sa piging na inihanda para sa kanya. Matatandaang si Lazaro, ang minamahal na kaibigang muling binuhay ni Jesus pagkatapos na mamatay ito dahil sa pagkakasakit. Ganon kalapit ang kanyang kaugnayan sa magkapatid, kaya hindi niya mapahindian ang paanyaya ng mga ito. Ang pagbibigay nila ng paging kay Jesus sa isang banda ay pagpupugay, pagbigay galang, in Jesus' honor, ang sabi doon, pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ni Jesus. Kaya gayon na lamang sila kaabala sa pag-estima sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, ang sabi po sa talata. Samantalang si Marta ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Naging napakabuti nilang punong abala para kay Jesus. Kasalo at kakwentuhan si Lazaro para tiyaking hindi mabuboard ang kanilang panauhin. Samantalang abala si Marta para maihain sa panauhin ang pinakamasarap na handa para sa kanya. At tiyaking may pagkakaloob ang mga pangangailangan nito. Si Maria naman ay nagkusang kumuha ng mamahaling pabango at ibinuhos sa paahan ni Jesus. Mababasa sa NISB, Mary took a pound of very costly perfume. At sa NIV, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. Mamahaling pabango, mga kapatid, ang ibinuhos ni Maria sa paa ni Jesus. Hindi alcohol-based na pabango na madaling maglaho ang bango. Ito ay mula sa katas ng purong nard, pure nard. Napaka-special nito. Nagpapahiwatig lamang kung gaano nila kamahal at pinahahalagahan si Jesus. Pinunasan pa ni Maria ng kanyang buhok ang mga paa ni Jesus. Gaano kalaking pagmamahal ang ipinadama ng magkapatid kay Jesus? Ikaw, kapatid, nagawa mo na bang ayayahan si Jesus sa iyong buhay? Nagawa mo na magpadama ng paggalang at pagmamahal sa Kanya? Naging abala ka na ba minsan para paglingkuran si Jesus at parangalan ng ating Panginoon? Makatatanggap tayo ng approval at pagkilala o appreciation
mula mismo kay Jesus kapag ang ating ginagawa ay nakagagalak sa Kanya. At asahan mong ipagtatanggol ka niya. Sa verse 7 po ay sinaway ni Jesus si Judas. Ang sabi doon, pabayaan ninyo siya. Sa NIV, leave her alone. At sa Matthew 26 verse 10 ay atin pong mababasa sa NASB. But Jesus, aware of this, said to them, why do you bother the woman? For she done a good deed to me. Pagtatanggol niya kay Maria, tumutukoy ito sa kanyang pagsang-ayon sa ginawa ni Maria at ng babae sa tala ni Mateo. Ang atin pong ginagawa mga kapatid, kapag nakalulugod sa Diyos, ay tiyak na magtatanggap tayo ng pagkilala at pagtatanggol niya. Ang pangalawa po, kababaang loob at pagsamba, humility and worship. Ang ginawa ng magkakapatid kay Jesus ay isang bagay na hindi naunawaan ng mga taong nasa paligid niya. Pinansin ni Judas ang ginawang pagbubuhos ng pabango ni Maria at itinuring niya itong pagtatapo ng pera o pagwawaldas, extravagance. Subalit hindi ganoon ang tingin ni Jesus. Hindi lamang parangal at pagmamahal ang naranasan ni Jesus sa magkakapatid. Ang pagbubuhos ni Maria ng pabango sa paa ni Jesus ay may malaking aral na dapat nating makita sa paraang nakita ito ni Jesus. Kung hindi man ito naunawaan ng kanyang mga alagad, lalo na si Judas. Alam natin na hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad at pinunasan ng tuwalyang pamigkis ang mga iyon. Sinasabi ang ginawang ito ni Jesus sa kanyang mga alagad ang pinakaaba at mababang uri ng paglilingkod. Isang halimbawa na dapat nating tularan. Si Maria ay buong giliw at magipagpakumbabang pinunasan ang mga paa ni Jesus. Hindi ng bempo o ng tuwalya, kundi ng kanyang sariling buhok. Ito ay pagpapakita ng malapit na kaugnayang may pag-ibig kay Jesus. Iyon ay hindi lamang pagpapakita ng pagmamahal. Kapansin-pansin ang kababaang loob sa ginawa ni Maria. Pwede namang sa ulo o katawan na lamang niya buhusan ng pabango si Jesus. Kagaya sa ginawa ng babae sa tala ng Ebanghelyo ni Mateo at ni Marcos bilang pagbibigay parangal. Subalit higit doon ang nais ni Maria. Nagpakababa siya, literally. Lumuhod si Maria at inabot ang paa ni Jesus. Nagpakababa rin siya, symbolically, sa paglulugay ng kanyang buhok para punasan ang paa ni Jesus. Sa kaugaliang Hudyo, mga kapatid, ang paglulugay ng buhok ay katumbas ng kawalang karangalan o pagbaba ng dignidad. Nagpakaaba si Maria para abutin si Jesus at punasan ng kanyang buhok ang mga paa nito. It's humility beyond words. Ito ay pagsamba. It was worship. Ang beso-beso ay pakikipagkamustahan sa isang peer, sa isang kaibigan o kauri sa lipunan. Ang pagmamano naman, pagbaw o paglalagay ng kamay sa dibdib ay anyo ng pagkilala at paggalang. Pero ang lumuhod at hagkan ang paa ng isang tao ay malinaw na pagpakababa. Pagkilala sa malayong kalagayan, meron ang dalawa. Ito ay pagtatangi sa pagkapanginoon at alipin. Ang ginawa ni Maria ay pagpapakita kung paano niya sinamba si Jesus bilang kanyang Panginoon. Ang kaparehong pagsamba, mga kapatid, ay ginawa ng mga babaeng unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Atin pong mababasa sa Mateo 28, verse 8 to 9. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may takot at galak at pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Verse 9, ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Pangatlo, paano tinignan ni Jesus ang pagbubuhos ng pabango ni Maria? Ito po ay paglilingkod. Naging kaugalian na ng mga Hudyo ang pagbubuhos ng pabango sa bangkay ng mga namatay. Nagpatuloy ito at naging popular during medieval and early modern Christianity. Sa paniniwala ng ilan, ang anointment with aromatic oil ay nagbibigay proteksyon at pananggal laban sa masamang espiritu. Sa mas praktikal na pananaw, ang pagbubuhos ng pabango ay may malaking pakinabang
para matakpan ang masamang amoy ng bangkay ng namatay. Ang pagbubuhos ng pabango, kung ganon mga kapatid, ay isang uri ng paglilingkod para tiyaking maayos ang bangkay ng namatay. Ito ay parang katumbas ng pag-iimbalsamo sa makabagong panahon. Si Jesus sa kanyang kalikasang tao, nang manaog dito sa lupa ay namuhay, may damdamin at isip kagaya din ang pangkaraniwang tao. Kaya ang katuroang Hudyo at kaugalian na kinamulatan ni Jesus ay naging pamilyar sa kanya. Nasusulat sa verse 7, ang sabi doon, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. At dahil alam ni Jesus ang nalalapit niyang paghihirap at kamatayan sa krus, ay parang pinangunahan niya sa lahat na sabihin sa lahat na maghanda rin kayo sa paglilibing sa akin. Katumbas ito ng pagpapagawa ng nicho o paglalaga ka ng patay ng bangkay. Sa kanilang panahon naman ay pagsasaayos ng yungib at iba pang mga physical na paghahanda para tiyaking maayos ang libing. Subalit kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naunawaan ng kanyang mga alagad ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Kaya parang baliwala sa kanila ang sinabi ni Jesus. In retrospect mga kapatid, maaring naunawaan lamang nila ang lahat ng ito pagkatapos nang maganap ang mga sinabi ni Jesus. Pagkatapos niyang mamatay, mabuhay na muli, at masaksihan ng kanilang mga mata na iniakyat si Jesus sa mga ulap pabalik sa langit. Sa ating mga Kristiyano, sinusubok nito ang ating pananampalataya, kung paano tayo tutugon sa mga bagay na hindi nakikita, subalit inaasahan natin nang may pananalig at kasabikang maranasan ang mga bagay na ating inaasahan sa inaharap. At nagtuturo din ito sa atin na maging handa, maliksi at listo, at handang gumampa ng mga gawain na inaasahan sa atin. Dahil sa bilis ng mga pangyayari ay baka mahuli tayo kung masumpungan tayong natutulog sa pansitan. Mabuti na lamang at ilang araw bago mamatay si Jesus ay nabuhusan na siya ni Maria ng pabango at naipadama nila magkakapatid kung gaano nila kamahal si Jesus. Kung titingnan natin ang kamatayan ni Jesus ay sadyang napakabilis na mga pangyayari. Kung hindi siya nabuhusan ni Maria in advance ng pabango ay maaring wala na silang pagkakataon na gawin ito sa oras ng kanyang kamatayan. Dahil kung atin pong natatandaan, 3:00 ng hapon ang malagutan ang hininga si Jesus. At kailangang pandalas na siya ilibing kaagad. Dahil magtatakip silim na at sa kaugaliang Hudyo mga kapatid, ang paglubog na ang araw ay Sabat na. Dahil Friday nung namatay si Jesus. So ang susunod na araw ay Sabat na. At sa paglubog ng araw ay tinuturing nila itong Sabat na. At sa araw ng pamahinga ay pinagbabawal ang gumawa ng anumang gawain. Kung ganon kabilis ang paglilibing kay Jesus, sa kanyang pagbabalik mga kapatid ay asahan natin na mas mabilis ito. Ang sinasabi sa Biblia, sa 2 Pedro chapter 3 verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At sa Lucas 17:24, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat, nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Mangyayari ito sa isang iglap. Pagkurap mo ay tapos na ang lahat. Wala nang panahon. Ngayon pa lamang ay gawin mo na ang nararapat gawin, kapatid. Ipakita ang pagmamahal sa dapat mahalin. Alayan mo ng rosas at chocolate ang misis mo dahil baka mahuli ka na. Sige ka, ikaw rin. Kung nais mong maglingkod ay umpisahan mo na ngayon. Lakad na, kilos na. Pakisabi sa katabi, mahalaga ang ngayon. Ang sabi po ni Pastor Manny sa kanyang mensahe sa mga kabataan na dumalo sa youth camp, harapin ang kasalanan ngayon. Magbalik loob sa Diyos ngayon. Talikuran ang kasalanan ngayon. Tiyakin ang kaligtasan ngayon. Pang-apat po, pamamaalam, despedida. Ang ating teksto ay nagsimula sa pagsasabing si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay,
at isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Maaring ang layon ng magkapatid ay parangalan at pasalamatan si Jesus sa pamamagitan ng isang hapunan. Walang nakababatid sa kanila na nalalapit na ang kamatayan ni Jesus. Maliban sa kanyang sarili lamang, maging ang kanyang mga alagad ay nagtatanungan at nahihiwagaan sa mga pangyayari. Si Jesus lamang nakakaalam ng lahat. Ito ay nakita niya na napakagandang pagkakataon para siya ay magpaalam sa kanyang mga kaibigan at mga alagad. Kaya siya ay napunta sa kabila ng banta at panganib sa kanyang buhay. Tiyak din niya na hindi pa iyon ang takdang oras para sa kanya. Alam nating walang aksidente kay Jesus, sapagkat pinangyayari at nangyayari ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Ang simpleng dinner in Jesus' honor ay mahalagang pagkakataon para makadaupang palad niya ang kanyang mga kaibigan, ang minamahal na magkakapatid, at maranasan din naman niya ang kanilang pagmamahal bago ang kanyang natatakdang paglisan sa daigdig pabalik sa langit. Ito rin ay perpektong pagkakataon para masansala at mapigilan ni Jesus ang lingid sa mga alagad na pagnanakaw ni Judas. Napahiya marahil ang huli at hindi nakaimik nang sawayin sila ni Jesus ng ganito. Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Naglaho ang inaasahang pera ni Judas. Wala tuloy siyang nakupit. Pagkakataon din ito para mapaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na dapat sila maghanda dahil hindi sila makakasama sa habang panahon. At tulad ng lahat ng pamaalam at paghihiwalay, malungkot, mga kapatid. Subalit ito ay pagkakataon para ipadama ang pagmamahal at magbigay ng mga tagubilin. Ang sabi sa Juan 12:8, habang panahon ay kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Binubuksan nito ang ating isipan sa pagkaunawa na kailangan tayong maging mapagpasalamat at marunong magpahalaga at tanggapin ang katotohanang may panahon talaga para sa paghihiwalay. Magpakita ng pagmamahal sa mga taong tunay na malapit sa ating mga puso. At ang pagkakataon para gawin ito ay ngayon na. Habang kasama pa natin ang mga minamahal at may panahon pa tayong isagawa ito. Sapagkat kapag wala na sila, ay hindi na nila mararamdaman ang init ng ating pagmamahal at parangal. Maging patas tayo mga kapatid at pantay sa bawat isa. Subalit bigyan natin ng sapat na panahon at pagpapahalaga ang mga taong may pahiwatig na mauuna sa atin. Ulilisan, kagaya ng mga may sakit, umahihina at matatanda. Samantalang marami pa tayong pagkakataon para paglingkuran at mahalin ang mga maiiwan. Ang pagbubuhos ng pabango ay unang iniutos ng Diyos kay Moises para sa pagtatalaga kay Aaron bilang pinakapunong pari ng Israel. Ganoon din sa mga anak na sumunod sa kanya. Ito ay naging kaugalian hanggang maging bahagi ng kasaysayan. Kaya pati ang ilang naging hari ng Israel ay binuhusan ng pabango bilang pagtatalaga sa kanila. Hanggang sa pagpapatuloy ng kaugalian ay naging bahagi ng kultura ang pagbubuhos ng langis bilang pagtatalaga. May mga nagpalagay pa nga na ang pagpahid o pagbuhos ng langis ay nagpapabanal. Maliban sa pangrelihiyong katuturan, ang pagbuhos ng langis ay ginagamit din bilang sangkap sa pagpapagaling sa may sakit at maging sa paglilibing. Pero higit sa lahat, ito ay nagpapahiwatig ng pag-ibig at pagparangal. Ang mahalagang pangyayari sa pagbuhos ng langis ng pabango kay Jesus ay ipinakita din ito ang kahababaang loob at pagsamba, paglilingkod, pamamaalam at kamatayan ni Jesus. Sa ating mga mananampalataya, ang hamon at aral na hatid ng mensahe ngayong umaga ay nagawa mo na bang ayayahan si Jesus? Naipada mo na ba sa Kanya ang natutuong mahal mo siya? Ang iyo bang pagdalo sa mga pagtitipong kagaya nito ay pakikipagpatirang may pag-ibig at totoong pagsamba? Sa atin namang mga naglilingkod sa iglesia, tayong mga manggagawa, na sa tamang
Hulog ba ang ating mga puso? O baka may iba tayong agenda sa ating paglilingkod? Tapat ba tayo sa ating tungkulin at walang anumang masamang hangarin? Ikaw lamang ang nakakaalam, kapatid, pero huwag mong kalilimutan na nariyan ang Diyos at sa Kanya ay walang lihim. Hinihikayat din tayo ng mensahe sa umagang ito na maging handa, alisto at maagap. Ngayon pa lamang ay magpakita ng pagmamahal sa iyong mga magulang, lalo na kung mahina at matanda na sila. Be expressive, mga kapatid. Be expressive. Huwag kang mahiya. Ipadama ang pagmamahal sa kanila. Nauna, dahil baka mahuli ang lahat. Show your love and affection habang kasama pa ang iyong minamahal. Dahil kapag wala na siya, hindi na rin niya mabibigyang halaga o mapapasalamatan ang anumang parangal at pagkilala. At panghuli, may nagawa ko bang pagkukulang sa kanila? Sa Diyos o kahit sino? Pagkakamali o pagkakasala? Ihingi mo ito ng tawad sa pamagitan ng panalangin at pagsisisi. Magbalik loob sa Diyos ngayon. Talikuran ang kasalanan ngayon at tiyakin ang iyong kaligtasan ngayon. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid.